Gusto nga ang tumira ng binan ko sa Pilipinas, kaya lang ay meron nga silang isang factor na kinoconsider. And sa video nga na ito ay magkwentuhan tayo tungkol sa bagay na yan. Maaga nga ako nagising ngayon at agad ko nga pinaliguan si Ivan. Nakita ko nga ang binan ko dito na busy sa pagkain dahil siya nga daw ay naka-day off sa pagpunta sa temple at ang biyanan kong lalaki ang kasama ni Ivan ngayon. Dahil nga merong diabetes ang biyanan ko guys, kaya naman ay gustong gusto niyang kumakain ng mga duhat. Habang nagkukwentuhan nga kami ni mommy dito ay bigla ngang dumating itong parcel na matagal na nga naming hinihintay. Dito nga sa village namin guys, dahil nga ay medyo malayo ka nga kami sa Kabihasnan, ay halos 10 araw nga dumating itong parcel na siyang in-order namin. Ito nga yung lawn mower na sinasabi ko sa inyo na pangkat ng Bermuda grass. Pagsapit nga ng hapon, pagkatapos nga mag-work ni Milan, ay inopen niya nga na ito para nga ay makapag-cut na kami. Dahil nga guys ay maulan na dito sa India, kaya naman ay nakakatakot dahil baka nga ay may nagtatagong ahas doon sa Bermuda grass namin. Kaya naman ay hindi pa nga nakakapagbihis si Milan dito, ay inassemble na nga niya. Kanina pa nga namin hinihintay yung binan kong lalaki guys, pero nga dahil busy nga sa banana cutting and papaya cutting, kaya naman ay halos kakauwi niya lang din. Inumpisahan na nga ni Milan yung pag-assemble at tutulong na nga lang daw yung binan kong lalaki pagkatapos niya nga maligo. Dito kasi sa bahay talagang busy kami at mayroon nga kanya-kanyang trabaho. Ako nga ay busy sa pag-handle ng resort sa Pilipinas. Ang asawa ko naman ay nagtatrabaho sa hospital. Ang binan ko namang babae ang siyang busy sa pag-aalaga kay baby Ivan, sa mga gawain sa bahay, pag-i-instruct ng mga workers kagaya na lamang ni Sonal Masi at saka ni Mala Masi. Tapos ang binan ko namang lalaki ang siyang busy sa mga farm works. Buti na lang talaga guys, sa bahay ako nagtatrabaho dahil anytime ay pwede ko nga laruin ng anak ko. Kapag gusto ko nga siyang pag-aralin ay matuturuan ko nga siya at firili ko nga nagagawa at hawak ko nga yung oras ko. Pinagtulungan na nga ng binan ko at saka ni Milan ang pag-assemble dito. Para nga daw bago gumabi ay makapag-cut na nga daw sila ng grass. Nakakatuwa nga guys dahil kompleto nga ito dahil meron din silang binigay na gloves dito at saka yung salamin para nga hindi ka mapuwing. Pagkatapos nga nila ma-assemble ito ay nagpunta na nga kami dito sa may likuran ng bahay namin. At dito nga ay tinry na nila. Kanina nga nagkukwentuhan kami ni mommy ay tinanong niya nga ulit ako kung ano nga ba yung magiging desisyon namin sa paglilipat ng bansa or pagmamigrate. Sabi niya nga sa akin ay kung tutuusin ay gusto niya nga din daw tumira sa Pilipinas. Kaya lang ang pinaka main problema nga daw nila sa Pilipinas ay wala nga daw silang makakain na pagkain. Mahirap nga daw maghanap ng mga Jain food or yung vegetarian food na walang onion and garlic. Kailangan daw every time ay magluluto daw sa bahay, tapos minsan hindi pa kompleto yung mga masala. And paano nga daw kami kukuha ng mga masala mula abroad papunta sa Pilipinas? Sabi ko naman ay dumadami na nga yung mga Indian sa Philippines and meron namang mga Indian stores. Pwede naman silang maghanap ng mga spices na gusto nila at makikita naman nila doon. Sa mga hindi nga nakakaalam sa inyo guys ay pure vegetarian kasi ang mga binan ko. Hindi nga sila nakain ng mga karne, pati nga itlog ay hindi pa nila natikman sa tanang buhay nila. Tapos, dahil nga sa religion na pinapaniwalaan nila, ay bawal nga din silang kumain ng onion and garlic. Diba isipin nyo, anong pagkain sa Pilipinas ang pure vegetarian lang, walang onion at garlic? Sige nga, tulungan nyo nga ako mag-isip kung ano nga ba yung pwedeng ipakain sa kanila. Tapos, ang isa pang dapat i-take note guys, yung mga ingredients na siyang gagamitin ay wala din daw dapat onion and garlic ha. Katulad na lamang nung ketchup. Dito sa India, merong specific na ketchup silang ginagamit na walang onion and garlic na nilagay doon sa may ingredients. So talagang mahirap, especially yung mga binan ko ay hindi sila masyadong magaling sa pag-i-English. Yung binan kong lalaki ay nakakaintindi lang pero hindi nakakapagsalita. Ang binan ko talagang babae ay hindi talaga marunong. Nakakaintindi na lang talaga siya ngayon kasi nga ay halos 5 years na ako dito and kahit papaano naintindihan na niya yung paunti-unting English kapag kinakausap ko siya. Kayo ba guys, ano sa palagay nyo? Ano yung pwede kong maging solusyon sa pagkain ng mga binan ko kapag magmamigrate nga kami sa Pilipinas?